Habang tila tapos na ang laban, agad na inilabas ni Fang Ning ang prinsesa at si Wei Kai mula sa Soul Realm. Subalit laking gulat niya sa kanyang nakita, pareho silang walang malay. Kasabay nito, unti-unting nagkaroon ng malay ang prinsesa at agad na nagsalita, "Asawa ko, ayos lang ako. Bilasan mo at tingnan mo si Wei Kai." Dahil dito, napatanong si Fang Ning, anong nangyari kay Wei Kai? Agad niyang sinubukan pagalingin ang sugat na natamo ni Wei Kai, ngunit sa puntong yon, isang nakakabahalang bagay ang napansin niya. Naisip niya, hindi ito gumagaling. Paano naging ganito kakaiba ang formation ni Chang Bai daw? Ang mga sugat na dulot nito sa isang soul spirit ay hindi naghihilom hanggat patuloy na nauubos ang kanyang soul power. Kung magpatuloy ito, tuluyan siyang mawawala. Sa sandaling yon, nagising si Wei Kai at mahina niyang tinawag ang prinsesa. Dahil dito, agad na sumagot ang prinsesa, halatang may pag-aalala sa kanyang boses, "Wei Kai, magpakatatag ka. Makakahanap ng paraan si Fang Ning para iligtas ka." Ngunit nang hihinang sumagot si Wei Kai, "Your Highness, huwag mo na akong alalahanin. Ang formation na yon ay sadyang ginawa upang sirain ang soul spirits. Kapag critical na ang sugat, hindi ito gagaling hanggat hindi nauubos ang lahat ng soul power, at kapag naubos ito, kamatayan ang kasunod." Habang bumibigat ang kanyang paghinga, tumulo ang kanyang mga luha at dinagdag, "Ang makasama kayo sa paglalakbay na ito ay ang pinakamalaking karangalan ng buhay ko. At ngayon, ang mamatay para protektahan ng prinsesa, wala na akong anumang pinagsisisihan. Dahil dito, lalo pang nabahala ang lahat." Mariing sinabi ng prinsesa, "Hindi ito mangyayari. Hindi kita hahayaang mamatay." Kasabay nito, muling nag-isip si Fang Ning. Mamatay dahil sa pagkaubos ng soul power. Ngunit bigla siyang nagkaroon ng ideya. "Kailangan lang namin palitan ang nawalang soul power." Kaya agad na sinabi ni Fang Ning sa prinsesa, "Huwag kang umiyak. Naalala mo ba ang iyong hairpin? Pwede nating ilagay si Wei Kai sa loob nito." Sa una, tila naguguluhan ng prinsesa sa sinasabi ni Fang Ning tungkol sa kanyang hairpin. Ngunit makalipas ang ilang sandali, bigla niyang naunawaan ang ibig sabihin nito. Masaya niyang sinabi, "Tama? Ang hairpin ko, muntik ko nang hindi maaalala." Muling nagsalita si Fang Ning, "Masyado ka lang natataranta. Ang hairpin mo ay puno ng soul power. Bagamat hindi nito magagamot ang sugat ni Wei Kai, maaari nitong punan ang nawala niyang soul power. Kaya hindi siya tuluyang mamamatay sa pagkaubos nito sa maikling panahon." Sa sobrang tuwa, napayakap ang prinsesa kay Fang Ning at masayang sinabi, "Salamat talaga. May iligtas natin si Wei Kai." Tumango si Fang Ning at sinagot siya, "Tama ka. Pagkalabas natin dito, maghahanap tayo ng paraan para tuluyang pagalingin siya." Agad na inilabas ng prinsesa ang kanyang hairpin. Kasabay nito, isang mahiwagang liwanag ang bumalat sa katawan ni Wei Kai at mabilis siyang hinigop papasok sa loob nito. Matapos ang lahat, muling nagsalita ang prinsesa, "Asawa ko, saan tayo dapat pumunta ngayon?" Ngunit bago pa makasagot si Fang Ning, bigla nilang naramdaman ang isang malakas na pagyanig. Dahil dito, labis na nabahala ang prinsesa. Sa isip naman ni Fang Ning, ito na ang pangalawang beses na lumindol mula nang pumasok kami rito. Ano ba talaga ang nangyayari sa ilalim ng palasyong ito? Sa kabilang dako naman, makikita si Yuan Feng kasama ang kanyang mga tauhan. Sa kanilang harapan ay isang nakakatakot at dambuhalang estatwa. Animoy isang makapangyarihang tagapagbantay ng lugar. Dahil dito, nagsalita si Yuan Feng, "Itong nasa harapan natin, siya ba ang level 7 Soul General na nagbabantay sa Great Spirit ng Underground Palace? Ang isa sa hindi nyo kayang lapitan?" Magalang na sumagot ang isa sa kanyang mga tauhan, "Oo, Yuan Feng." Saglit na napaisip si Yuan Feng. Libu-libong taon na ang lumipas mula nang bumagsak ang Jiang Kingdom. Malamang, ang Soul General na ito ay narito na sa loob ng napakahabang panahon. Hindi ko dapat siya maliitin. Subalit bago pa siya makapag-isip pa ng husto, isang matinding pakiramdam ng panganib ang dumaan sa kanya. Isang napakalaking bato ang biglang umatake mula sa itaas, papunta sa kanyang direksyon. Ngunit bago pa ito tumama sa kanya, isang fire magic ang kanyang pinakawalan, dahilan upang ito'y maglaho sa isang iglap. Kasabay nito, malamig na nagsalita si Yuan Feng, "Chuyon, binigyan kita ng pagkakataong tumakas, pero pinili mong pumunta rito para sa sariling kamatayan.
Sa di kalayuan, lumitaw si Chuyon kasama ang kanyang mga kasamahan. May halong panunuya ang kanyang sagot, mag-ingat ka sa sinasabi mo, baka kagatin mo ang dila mo. Sa tingin mo ba, kailangan ko pa ng pahintulot mula sa iyo? Mas mabuti pang mag-alala ka para sa sarili mo, pati na rin sa mga walang kwentang tauhan mo sa likod mo. Isang tauhan ni Yuan Feng ang lumapit at may bahagyang pag-aalala sa tinig, mukhang delikado ang kalaban. Mayroon silang 2 level 7s. Tatawagin ba natin pabalik sina Yuan Yun at ang iba pa? Ngunit mariing sumagot si Yuan Feng, hindi na kailangan. Muling nagsalita si Chuyon, may kumpiyansang ngiti sa kanyang labi, hindi naman mahalaga kung hindi kita matalo. Ang tanging pakay ko lang ay sirain ang plano ng Yuan Shang. Hanggat kaya kung ubusin ang lahat ng tao niya bago mo ako matalo. Magiging matagumpay ako, tingnan natin kung ano ang magagawa mo ng mag-isa. Sumagot si Yuan Feng, huwag kang tanga. Kahit mamatay ang lahat ng tauhan dito, kapag natalo kita, sigurado akong matatanggal ang sagabal. Ang misyon ay matatapos din kalaunan. Wala kang kakayahang pigilan ang plano ng Yuan Shang. Sa sandaling yun, inilabas na ni Chuyon ang kanyang ice magic at malamig na nagsalita, wala akong panahon para makipagtalo sa iyo. Kung gusto mong malaman ang sagot, Eddie, maglaban na lang tayo. Kasabay nito, agad siyang umatake kay Yuan Feng. Kaya agad na inilabas din ni Yuan Feng ang kanyang kapangyarihan upang umatake. Isang malakas na salpukan ang naganap sa pagitan nilang dalawa, at sa tindi ng banggaan, napaatras si Chuyon. Sa sandaling yun, makikita ang sugat sa kanyang braso dulot ng atake ni Yuan Feng. Napaisip si Ye Qiwen habang inoobserbahan ang laban, parehas silang level 7, pero may malaking agwat pa rin sa lakas nila. Hindi lang naitaboy ni Yuan Feng ang matinding atake ni Chuyon, nagawa pa niyang masaktan nito. Ang tunay niyang kapangyarihan ay hindi pa rin namin malaman. Hindi nagpatinag si Chuyon at agad na ginamit ang kanyang soul skill Icicle Cold Stream. Biglang lumitaw ang malalaking tipak ng yelo na mabilis na lumipad patungo kay Yuan Feng. Subalit, imbes na mag-alala, tila nang aasar pang nagsalita si Yuan Feng, parang kang bata na naglalaro. Sa isang iglap, isang matinding fire magic ang kanyang inilabas bilang panlaban. Muling nagbanggaan ang kanilang mga kapangyarihan, lumilikha ng nakakasilaw na liwanag at matinding pagyanig sa paligid. Samantala, sa kabilang dako, tila may nagmamasid sa kanilang laban, ang napakalaking estatwa na kanina pa naruroon. Ilang sandali lang ang lumipas, isang manipis na bitak ang lumitaw sa mukha nito. Sa paglipas ng mga segundo, unti-unting lumawak ang bitak hanggang sa tuluyang mabasag ito, at mula sa loob, isang nakakatakot na Ghost General ang lumabas. Nagulat ang dalawa sa kanilang nasaksihan. Bago pa sila makapaghanda, agad na umatake ang Ghost General sa kanilang direksyon. Kasabay ng pagkawala ng makapal na usok, maririnig ang malamig at nakakapangilabot na boses nito. Ipinag-utos ng Young Master, dapat mamatay ang mga sumalakay. Ilang sandali ang lumipas at tila bumalat ang katahimikan sa buong paligid. Napaisip si Yuan Feng, akala ko isa lang siyang level 7 Soul General, pero base sa huling atake niya, nasa rurok na siya ng level 7. Hindi ko sana seseryosohin si Chuyon, pero dahil nandito siya, nagbago ang sitwasyon. Kasabay nito, sumigaw si Chuyon, Yuan Feng, huwag mong sabihing natakot ka lang sa isang atake. Mabilis namang nagsalita si Ye Qiwen, Chuyon, masyadong malakas ang soul spirit na yan. Bakit hindi na lang tayo umatras at planuhin ang susunod nating galaw? Ngunit inis na sumagot si Chuyon, kung may dapat umatras, siya yun. Kung aalis tayo ngayon, hindi natin malalaman kung ano pang mga pakana ang gagawin ng Yuan Shang sa hinaharap. Sabay inalis ni Chuyon ang kamay ni Ye Qiwen mula sa kanya at galit na sinabi, Yuan Feng, sinasabi ko lang ng maayos, kung natatakot ka, ngayon ang pagkakataon mong tumakas. Ngumisi si Yuan Feng at sinagot, dapat ako ang magsabi niyan sa'yo. Ngunit sa sandaling yun, biglang lumitaw ang isang portal kasabay ng pagdating ng ilang tauhan. Habang makikita ang ating mga bida at agad na nagsalita si Fang Ning, ano bang nangyayari dito? Laking pagtataka ni Chuyon ng sandali na yon. Kaya agad niyang sinuntok si Fang Ning sa ulo at galit na sinabi, sa wakas, nagpakita rin kayo. Dali-daling nagpaliwanag si Fang Ning, narito lang kami para manood. Lalong nagalit si Chuyon, manood. Sa tingin mo ba ito'y isang lugar para mamasyal?
Alam mo ba kung gaano kadelikado rito, tapos maglalaro ka lang kasama si Jiang Li? Habang nakikita ang tatlo, natatakot sila sa ekspresyon ni Chuyon. Ngunit biglang nagsalita si Yuan Feng, kayo ba ang maliliit na daga na sumisilip mula sa labas? Ni hindi pa kayo level 7 pero ang lakas ng loob ninyong makialam. Sadyang matitibay lang ang mga sikmura ninyo. Mabilis namang sumagot si Chuyon, Yuan Feng, binabalaan kita. Kung may gusto kang gawin, sa akin mo ituon. Pero kung sasaktan mo sila, pagsisisihan mo yan. Ngumiti si Yuan Feng ng malamig, pinuprotektahan mo pa rin sila. Dapat sarili mo muna ang isipin mo. Ngunit sa sandaling yon, biglang kumilos ang Ghost General at malamig na sinabi, kamatayan sa lahat ng nanghihimasok. Agad itong sumugod kay Chuyon, kaya naman labis na nag-aalala ang ating mga bida sa kanyang kalagayan. Ngunit biglang napako ang tingin ng prinsesa sa sandata ng Ghost General. Sa sandaling yon, isang alaala mula sa kanyang nakaraan ang biglang bumalik sa kanyang isipan. Habang nasusunog ang isang palasyo dahil sa matinding digmaan, makikita ang mga bangkay na nagkalat sa paligid. Sa gitna ng kaguluhan, ang prinsesa kasama ang ilang sundalo ay nagmamadaling patungo kay Wei Kai. Nang makita niya ang prinsesa, agad na nagsalita si Wei Kai nang may pag-aalala, Your Highness, ayos ka lang ba? Akala ko'y napahamak ka na. Sumagot naman ang prinsesa, ayos lang ako. Kasabay nito, isang matandang lalaki ang nagsalita, Wei Kai, dalhin mo ang prinsesa at umalis na kayo. Tandaan mo, dalhin ang kamahalan at humanap ng ligtas na lugar sa loob ng palasyo. Dito ay tinawag ni Wei Kai ang matanda, si General Yu, at sinabi, masyadong delikado sa labas, sumama ka na lang sa amin papasok sa palasyo. Subalit pinigilan siya ni General Yu at matigas na sinabi, hindi na kailangang mag-alala pa. Ang utos ng Young Master ay tiyakin ang kaligtasan ng prinsesa. Lalaban ako dito sa labas ng palasyo hanggang sa huling hininga ko, walang kalaban ang makakapasok dito. Sa sandaling yon, isang palaso ang palihim na umatake, patungo sa prinsesa. Ngunit mabilis itong nasalag ni General Yu, sabay babala, Your Highness, mag-ingat ka. Kasabay nito, sumigaw siya patungo sa direksyon ng pag-atake, magpakita kayo. Habang lumalapit ang dalawang figura mula sa anino, agad na nagbabala si General Yu, sino kayo? Kung lalapit pa kayo, sisiguraduhin kong hindi na kayo makakaalis ng buhay. Dito, isang matandang lalaki ang lumitaw, kasabay ng isang binatang kasama nito. Ang binata ay ngumiti ng mapanukso at nagsalita, nahanap na kita. Wala ka nang matatakbuhan. Dagdag pa niya, tinawag niya si General Yu sa buong pangalan nito, Yu Sheng, isuko mo ang prinsesa o gagawin kitang isa sa mga ghost puppet namin. Sa sandaling yon, walang pag-aalinlangan na umatake si General Yu habang sinasabi, hindi mo siya makukuha. Ang utos ng Young Master ay protektahan ng prinsesa kahit kapalit ng aking buhay. Mas mabuti pang mamatay ako kaysa hayaang magtagumpay ang mga Yuan Shang. Dahil dito, naghanda na rin ang binata upang lumaban. Nang magharap ang dalawa, agad na inutusan ni General Yu si Wei Kai, dalhin mo ang prinsesa at umalis na kayo. Kasabay nito, matapang niyang hinarap ang kalaban at malakas na sinabi, kamatayan sa mga traidor. Sa isang iglap, naputol ni General Yu ang braso ng binata, dahilan upang hindi ito makapaniwala sa natamong pinsala. Muling nagsalita si General Yu, kailangan mong lampasan ang aking bangkay bago ka makapasok sa panloob na palasyo. Kasabay nito, nagsalita ang matandang lalaki, bakit mo ito ginagawa? Kahit hindi mo siya isuko, ang soul refining formation sa loob ng mansyon ng prinsesa ay naaktibo na. Hindi siya makakaligtas kahit makapasok siya roon. Sa narinig, nagulat si General Yu. Agad niyang itinuon ang pansin sa direksyon ng prinsesa at tinawag ito, ngunit sa sandaling iyon, umatake na ang binata sa kanyang harapan. Dahil dito, isang madugong pangyayari ang hindi inaasahan. Habang nagaganap ang labanan, ang ating mga bida ay wala pa ring kaalam-alam sa tunay na panganib na nagbabanta. Sinabi ni Wei Kai, Your Highness, umalis na tayo. Hindi natin maaaring hayaang masayang ang sakripisyo ni General Yu. Ngunit nang lumingon ang prinsesa kay General Yu, napaluha na lamang siya sa kanyang nakita, isang tanawin ng matinding pagdurusa. Makikita si General Yu na sugatan at mahina na, hanggang sa tuluyan siyang bumagsak sa lupa. Sa huling sandali bago siya mawala ng malay, mahina niyang binigkas ang, Your Highness. Bumalik sa kasalukuyan ang lahat,
at makikita ang prinsesa na lumuluha habang tinatawag si General Yu. Samantala, patuloy pa ring umaatake si General Yu kay Chuyon, kaya agad na lumapit si Fang Ning at sinabi, "Chuyon, tutulungan kita." Ngunit agad siyang pinigilan ni Chuyon at sinabing, "Huwag kang lumapit. Isa siyang peak level 7 Soul General, hindi mo siya kayang labanan. Protektahan mo si Jiang Li at lumayo ka rito." Kasabay nito, unti-unting nabasag ang barrier na ginawa ni Chuyon. Ilang sandali lang ang lumipas at tuluyan na itong bumigay. Sa kabutihang palad, nagawang iligtas ni Fang Ning si Chuyon bago pa ito mapahamak. Nagmamadaling lumapit ang prinsesa at nag-aalalang sinabi, "Sister Yun, ayos ka lang ba?" Ngunit bigla na lang lumiwanag ang bracelet ni Fang Ning. Kasabay nito, ang liwanag ay nagtungo sa direksyon ni General Yu. Sa sandaling yun, tila isang kakaibang enerhiya ang bumalat kay General Yu. Ilang saglit lang, nagbalik ang ulirat niya, at sa pagmulat ng kanyang mga mata, tinawag niya si Fang Ning, "Young Master Ning." Kasabay nito, biglang lumuhad si General Yu sa harapan ni Fang Ning at magalang na sinabi, "Ang general na ito ay bumabati sa Young Master." Nagtaka si Fang Ning sa ginawa nito, habang si Chuyon ay napabulong, mukhang bumalik na ang kanyang katinoan. Muling nagsalita si General Yu, "Young Master, ikaw ang bumuhay sa akin bilang isang soul spirit at inutusan akong bantayan ang mansyon ng prinsesa sa loob ng libu-libong taon. Ngayon, sa wakas, natupad na ang matagal kong paghihintay, ang iyong pagbabalik kasama ang prinsesa." Nagulat si Fang Ning sa kanyang narinig at agad na sinabi, "Ano ang ibig mong sabihin na ikaw ay binuhay ko bilang isang soul spirit? Hindi ba't bantay ka ng mansyon ng prinsesa dahil sa iyong matinding attachment matapos ang iyong kamatayan?" Sa pahayag na yon, tila nagulat din si General Yu at sinagot siya, "Young Master, hindi mo ba natatandaan? Dahil dito, dinagdag pa niya, mukhang talagang isinagawa mo ang Forbidden Reincarnation Technique, Young Master." Nang marinig yun, nag-isip si Fang Ning, Forbidden Reincarnation Technique. Ano yun? Parang dama-dami ang mga palaisipan, pero lalong nagiging malabo ang katotohanan tungkol sa nangyari 1,000 taon na ang nakalilipas. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng mas malalim, muling tinawag siya ni General Yu, "Young Master." At kasunod nito ay nagpatuloy, "Ako si Yu Sheng, pinuno ng Imperial Guards ng Great General's Mansion. Hindi ko kailanman tinalikuran ang aking tungkulin. Sa loob ng 1,000 taon, hindi ko hinayaang may sino man na makapasok sa loob. At ngayong nagbalik ka na, handa akong muling maglingkod sa iyong tabi at lumaban kasama mo." Sa narinig, nagulat ang lahat sa kanilang natuklasan. Agad na pinatayo ni Fang Ning si General Yu. Habang tumatayo, muling nagbigay galang si General Yu at nagsabi, "Salamat, Young Master." Dito ay naguluhan si Ye Qiwen habang sinasabi, "Kahit na nahulaan ko na may tinatagong lihim sina Brother Fang Ning at Sister Jiang Li, masyado namang lampas sa inaasahan nito." Samantala, tuwang-tuwa si Chuyon at nagsabi, "Napakaganda nito. 1,000 taong gulang na level 7 Soul General ang kumilala sa kanya bilang Master." Dagdag pa niya na may halong pang-aasar, "Ngayon, sa tulong ng isang level 7 Soul General, tiyak na malilinis natin ang lahat ng mga tauhan ng Yuan Shang." "Yuan Feng, tingnan natin kung makakapagyabang ka pa ngayon." Ngunit nakangiting sumagot si Yuan Feng, kawili-wili. "Akala ko isa lang siyang payaso, pero nakakuha pala siya ng 1,000 taong gulang na level 7 Soul General bilang tagasunod. Masyado yatang minamaliit kita." Dahil dito, inalok ni Yuan Feng si Fang Ning, "Gusto mo bang sumali sa Yuan Shang?" Agad namang sumagot si Chuyon, "Panaginip mo lang yan. Sumali na siya sa amin, mga Soul Hunters, at naglakas loob ka pang kunin siya sa harap ko." Ngunit hindi pinansin ni Yuan Feng ang mga sinabi ni Chuyon at nagtuon ng pansin kay Fang Ning. Muli siyang nag-alok at sinabi, "Sa taglay mong kakayahan ngayon, kung sasali ka sa Yuan Shang, maibibigay namin ang lahat ng gusto mo, walang katapusang kayamanan, kapangyarihan, katayuan, o kagandahan." Kasabay nito, itinuro ni Yuan Feng ang prinsesa at sinabing, "Masisiguro kong ang mga babaeng ipagkakaloob namin sa iyo ay mas maganda pa kaysa sa kanya." Dahil dito, nainis ang prinsesa at sumagot, "Gusto mo talagang bigyan ng maraming babae ang asawa ko? Napakasama mong tao." Muling nagsalita si Chuyon at tinawag si Fang Ning, "Huwag kang makinig sa kanya. Ginagamit lang nila ang matatamis na salita para lokohin ka.
Mga baliw ang mga yan, huwag kang padadala. Sumabat din si Ye Qiwen, tama yan, Brother Ning. Masisiguro kong kapag sumali ka sa Yuan Shang, ang unang gagawin nila ay hulihin si Jiang Li para sa kanilang mga eksperimento. Ngunit ang tanging sagot ni Fang Ning, tama na. Wala naman akong balak sumali sa kanila mula pa sa simula, bakit ba kayo masyadong balisa? Kasabay nito, nagsalita si Yuan Feng, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Alam mo ba ang ginagawa mo? Sumagot si Fang Ning, syempre, alam ko. Ako, si Fang Ning, kailanman ay hindi nakikipagkasundo sa sugal at lason, at ngayon, ay dadagdag ko na rin ang Yuan Shang sa listahang iyon. Tila natuwa ang prinsesa sa naging desisyon niya. Subalit si Yu Ying, na tila nagtataka, ay nagsalita, sugal at lason lang. Paano naman ang, hindi pa man natatapos ang kanyang sinasabi ay agad siyang sinuntok sa ulo ni Reggie, sabay galit na sinabi, tumahimik ka. Walang mag-aakalang pipi ka kung hindi ka magsasalita. Kasabay nito, inilabas ni Yuan Feng ang kanyang malakas na enerhiya habang nagsalita, kung ganoon, wala akong ibang pagpipilian kundi baliin ang mga buto mo at dalhin ka sa doktor para sa pagbabago. Dito na nagsalita si General Yu, kung nais mong saktan si Young Master at ang prinsesa, kailangan mo munang dumaan sa akin. Kasabay nito, naghanda rin si Chuyon at matapang na sinabi, at sa akin. Sisiguraduhin kong matitikman mo ang kaparusahan ngayon. Plano sanang pigilan ni Fang Ning si Chuyon. Ngunit hinawakan siya sa balikat ni Ye Qiwen at sinabi, hayaan mo na siya. Hindi siya matatahimik hanggat hindi niya nailalabas ang galit niya ngayon. Dahil dito, naghanda na rin si Yuan Feng at malupit na sinabi, kung ganoon, subukan natin. Habang nakikita ang dalawa na nakaiwas sa malakas na pag-atake ni Yuan Feng, subalit ng sandali na yon ay may napansin si Reggie. Dito, mabilis niyang sinabi sa mga kasama, hindi maganda. Inaatake na nila ang tarangkahan ng city. Habang makikita ang mga tauhan ni Yuan Feng na naghahanda na sa kanilang pag-atake. Nabahala si Ye Qiwen at nag-alalang sinabi, hindi. Kailangan nating pigilan sila. Samantala, mariing sinabi ni Fang Ning, ginamit nila ang pagkakataon habang sinusubukan nilang linlangin tayo para makagawa sila ng isang biglaang pagsalakay. Talagang tuso ang mga tao ng Yuan Shang. Kahit sina General Yu at Chuyon ay napalingon sa paparating na panganib. Mariin namang sinabi ni Yuan Feng sa kanilang dalawa, huwag nang lumingon. Huli na para bumalik at iligtas sila ngayon. Kasabay nito, agad na inutusan ng isang tauhan ang pagsalakay. Dahil dito, mabilis na kumilos ang mga ito upang sirain ang pintong nakaharang. Subalit, bigla na lamang lumitaw ang isang barrier na pumihil sa kanilang pag-atake. Isang malakas na bugso ng hangin ang tumama sa kanila, na labis nilang ikinagulat. Kasabay nito, isang matinding liwanag ang bumalat sa buong paligid, dahilan upang mapapikit si Fang Ning. Ilang sandali lamang ang lumipas bago siya muling damilat, ngunit laking pagtataka niya sa kanyang nakita. Naguguluhan ang lahat sa kanilang paligid, at napatanong si Fang Ning, nasa labas ba tayo? Nasaan ang iba? Nagsalita ang prinsesa, nasaan sina Sister Yun at ang iba pa? Subalit tila may napagtanto si Fang Ning, kaya agad siyang napalingon sa kanyang likuran. Kasabay nito, nilapitan niya ang pinto habang sinasabi, naalala ko, ito dapat ang pasukan papunta sa mansion. Magalang namang nagsalita si General Yu. Young Master, wala kayong dapat ipag-alala. Ang nangyari ay epekto ng restriction sa city gate. Na-teleport tayo palabas, at malamang nasa ibang lugar lamang ang iba. Pinaghihinalaan kong ang paukang ito ay itinago o inilipat sa ibang lokasyon. Dahil dito, nagtatakang nagtanong si Fang Ning, pinaghihinalaan. Hindi ba ikaw ang naglagay ng restriction na yun? Sumagot si General Yu, Young Master, hindi mo naaalala. Ikaw mismo ang naglagay ng restriction na yun bago ka umalis. Sa narinig, nagulat si Fang Ning sa katotohanang siya pala mismo ang may gawa ng naturang barrier. Samantala, sa kabilang dako, sa isang lungsod, makikita ang doktor ng Yuan Shang. Kasabay nito, nagsalita ang doktor, nandito ka na pala. Sa kanyang likuran, isang misteryosong lalaki ang nakatayo, habang makikita na ito pala si Chief Zhou, isa sa mga elders ng Soul Hunter. Malamig niyang sinabi, lahat ay naaayon sa plano. Samantala, sa kagubatan kung saan naroon ang ating mga bida, tila naguguluhan si Fang Ning habang sinasabi. Gaano karaming bagay ba ang ginawa ko 1,000 taon na ang nakalipas?
Biglang itinuro ng prinsesa ang itaas at nagsabi, "Asawa ko, tingnan mo roon." Makikita ang mga liwanag na nagliliparan sa itaas, kaya agad na napatanong si Fang Ning, si Chuyon at ang iba pa ba yun? Ngumiti ang prinsesa at sumagot, "Tama ka. Ang saya ko at ligtas sila." Muling nagsalita si General Yu, "Young Master, wala kayong dapat ipag-alala. Ang restriction ay para lamang sa teleportasyon ng mga tagalabas at upang maitago ang mansyon. Hindi ito magdudulot ng anumang pinsala." Sa narinig, naisip ni Fang Ning, "Sa totoo lang, natupad na namin ang layunin ng paglalakbay na ito. Marahil mas mabuti pang nawala na ang mansyon sa ngayon." Kaya naman, nagtanong siya, "General Yu, gumawa ng matinding kaguluhan ng Yuan Shang sa mansyon. Ano ba talaga ang nasa loob ng inner palace ng mansyon ng prinsesa?" Umiling si General Yu at sumagot, "Hindi ko alam, young master. Inutusan mo lamang akong bantayan ang lugar na ito at tiyakin na walang tagalabas ang makapasok." Dahil dito, napabuntong hininga si Fang Ning at nagsabi, "Kung ganoon, mukhang kailangan na lang nating hintayin ang pagbabalik natin upang tanungin si Wei Kai." Maya-maya, muling tinawag ni Fang Ning si General Yu at sinabi, "May ipapakiusap ako sa iyo." Magalang na sumagot si General Yu, "Young master, sabihin mo lang ang iyong utos." Pabiro namang natatawa si Fang Ning habang nagtatanong, "General Yu, marunong ka bang gumamot ng sugat?" Dahil dito, nagtaka ang prinsesa sa sinabi ni Fang Ning tungkol sa panggagamot ng sugat. Lumipas ang ilang sandali matapos makabalik ang ating mga bida sa kanilang bahay. Makikita si Wei Kai na nakahiga pa rin, walang malay, dahil sa matinding sugat na kanyang natamo. Kaya agad na nilapitan ni Fang Ning si General Yu at diretsahang nagsalita, "General Yu, patuloy na nawawala ng espiritual na enerhiya ni Wei Kai. Wala nang ibang paraan para pigilan ito gamit lamang ang panlabas na lunas. Mayroon ka bang solusyon?" Magalang na sumagot si General Yu, "Meron, young master. Hayaan mong suriin ko ito." Kasabay nito, isang pulang aura ang bumalot sa buong katawan ni Wei Kai, dala ng kapangyarihang inilabas ni General Yu. Pagkatapos ng ginawang pagsusuri ni General Yu, hindi na itago ni Fang Ning ang kanyang pag-aalala at agad na nagtanong, "Kumusta siya? May paraan pa ba para mailigtas si Wei Kai?" May bahagyang pag-aalinlangan sa tinig ni General Yu nang sumagot, "Young master, sa tingin ko, kailangan natin ng isang dalubhasa na nasa level 7 pataas upang magamot siya. Kung wala nito, hindi natin magagamot ang kanyang sugat." Lalong napaisip si Fang Ning. Hindi magagamot hanggat hindi ito level 7 pataas. Ano ba talaga ang pinagmulan ng doktor ng Yuan Shang na yun para makapagbigay kay Chang Bai daw ng ganitong klaseng kasamaan? Upang mapawi ang kanilang pag-aalala, muling nagsalita si General Yu, "Young master, hindi ninyo kailangang masyadong mag-alala. Habang narito ako, magagawa nating pilit na ibalik ang kaluluwa ni Wei Kai." Nagpakita ng pasasalamat si Fang Ning. "Ikaw na ang bahala, General Yu." Sumagot si General Yu, "Wala pong anuman, young master." Muli niyang pinalakas ang kanyang espiritual na enerhiya, at unti-unting nagsimulang magsara ang malalalim na sugat ni Wei Kai. Habang nagaganap ito, hindi pa rin maiwasan ng prinsesa na mag-alala at sinabi, "General Yu, bakit hindi pa nagigising si Wei Kai?" Pinakalma siya ni General Yu, "Huwag kayong mag-alala, prinsesa. Maayos na si Wei Kai. Ang katawan niya ay masyadong nanghina dahil sa matinding pagkawala ng espiritual na enerhiya. Kailangan lang niyang magpahinga ng maayos upang tuluyang makabawi." Kasabay nito ay sinabi rin ni Fang Ning sa prinsesa, "Huwag kang mag-alala. Tingnan mo, hindi na nawawala ng espiritual na enerhiya ang sugat niya. Ngayon, dapat mo munang ibalik si Wei Kai sa loob ng hairpin para mapuno siya ng espiritual na enerhiya at agad makabawi." Sumang-ayon naman ang prinsesa sa kanyang sinabi. Dahil dito, agad niyang ipinasok si Wei Kai sa kanyang hairpin. Samantala, makikita si Fang Ning na nagsabi kay General Yu, "Sa ngayon, wala akong ibang soul artifact na kayang humawak ng soul spirits. Kung maaari, bakit hindi muna kayo ni Wei Kai manatili sa hairpin ng prinsesa?" Dahil dito, natatawang sumagot si General Yu, "Young master, masyado mo itong pinag-iisipan. Hindi na natin kailangang abalahin ang prinsesa. Hindi ba't ang bracelet na suot mo ang pinakamainam na soul artifact para sa akin?" Nagulat si Fang Ning sa kanyang narinig. Napatingin siya sa kanyang bracelet na isang artifact pala.
Agad siyang nagtanong, General Yu, matagal ko nang gustong itanong ito. Alam mo ba ang pinagmulan ng bracelet na ito? Ipinaliwanag ni General Yu, sa totoo lang, hindi ko rin alam ang pinagmulan ng bracelet na yan. Nasa kamay mo na ito noong una kitang makilala. Ikaw mismo ang naglagay ng bahagi ng aking kaluluwa rito. Sa tingin ko, noon pa man ay nakita mo na ang mangyayari sa hinaharap upang mas madali tayong magkakita muli. Napabuntong hininga na lang si Fang Ning. Mukhang ni ikaw ay hindi rin alam. Pagkatapos nito, nagpaalam na si General Yu kay Fang Ning at agad na pumasok sa loob ng bracelet. Sa sandaling yun, napaisip si Fang Ning, maaari kayang ang susi sa pagbabalik ng aking alaala ay ang bracelet na ito. Ngunit bago pa niya masagot ang sarili niyang tanong, bigla niyang narinig ang tunog ng kanyang cellphone, may tumatawag. Kaya nang tingnan ni Fang Ning ang kanyang cellphone, nagtataka siya kung bakit tumatawag si Zhu sa kanya ng ganitong oras. Napatingin din ang prinsesa at nagtanong kung anong nangyari. Nang sagutin ito ni Fang Ning, masayang sinabi ni Zhu, Mr. Fang Ning, ang VR horror game na ginawa natin ay kakalunsad lang. Nagulat si Fang Ning at sumagot, na-release na agad. Akala ko mas tatagal pa ito. Habang natatawang sagot ni Zhu, may xiaoguan tayo, alam mo namang sobrang bilis niya magtrabaho. Naisip ni Fang Ning, talagang walang kapantay ang bilis ng trabaho niya. Kaya tinanong niya, kumusta naman ang reception pagkatapos ng launch? Sumagot si Zhu, si Xiaoguan pa rin ang nagmo-monitor, pero mukhang maganda ang takbo. Sa ngayon, ang pinakamataas na sabay-sabay na online players sa open beta ay lumampas na sa 3 milyon. Nagulat si Fang Ning sa kanyang narinig. 3 milyon, ang dami niyan. Pinaliwanag ni Zhu, lahat ng players ay pinupuri ang realistic effects. Ang horror atmosphere ay nasa pinakamataas na level, talagang natakot ang ilang review bloggers. Naisip ni Fang Ning, 3 milyong tao ang naglalaro ng horror game, siguradong napakaraming fear power ang nagagawa nito. Dahil dito, tila may naisip siyang ideya kaya agad niyang sinabi kay Zhu, naiintindihan ko na. Wala akong masyadong alam sa operasyon at promosyon ng laro, kaya ipapasa ko na sa iyo ang lahat ng yan. Sumagot si Zhu, walang problema. Iwan mo na sa akin, Mr. Fang Ning. Pagkatapos patayin ni Fang Ning ang tawag, masaya niyang sinabi sa prinsesa, bilasan mong tingnan natin kung gaano nakadami ang spiritual energy mo para malaman natin kung aabot ka na ba sa level 7. Kaya dito ay agad na ipinakita ng prinsesa ang kanyang spiritual energy habang sinasabi, ang lakas ko ay talagang bumalik na ng malaki. Kaunti na lang at makakabalik na ako sa level 7. Asawa ko. Nagsalita si Fang Ning, kaunti na lang? Hindi ba sapat ang dami ng fear power na nakuha natin? Dahil dito, tila nagtataka rin ang prinsesa at may bahagyang pag-aalinlangan ng sumagot, hindi naman sa hindi ito sapat, kailangan lang itong pagbutihin at linisin ng kaunti pa. Kaya lalong nagtaka si Fang Ning, pagbutihin? Ano ang ibig mong sabihin? Muli, na bahagyang nahihiya, sumagot ang prinsesa, upang makapag-level up, kailangan natin ng mas maayos na enerhiya. Ang fear power ngayon ay may napakaraming impurities. Kahit sapat ang dami, hindi sapat ang kalidad. Muling nagtanong si Fang Ning, kung ganun, ano ang dapat nating gawin? Dapat ko bang tanungin si General Yu o si Chuyun? Pareho silang level 7, baka may solusyon sila. Ngunit biglang lumapit ang prinsesa kay Fang Ning at may matamis na sinasabi, hindi natin sila kailangan. May paraan ako, pero kailangan ko ang tulong ng asawa ko. Lalo pang naguluhan si Fang Ning, anong klaseng tulong? Hindi pa man siya natapos mag-isip ay bigla siyang tinulak ng prinsesa pababa, at sa sandaling yun, isang kaakit-akit na eksena ang naganap. Doon lang napagtanto ni Fang Ning ang lahat, kaya napaisip siya, Diyos ko, anong klaseng paraan ito? Ganito ba talaga dapat gawin?